Tatlong bagyo na naman ang minomonitor ngayon ng Pag-asa at isa sa mga yan posibleng maging super typhoon at papasok din sa Philippine Area of Responsibility. So ito po yung tatlong bagyo, ito po yung satellite image natin. Kita po dyan yung mga bagyo na nakapaligid dito sa ating bansa. Unahin natin, Tropical Depression Gaynari, yan po yung dating bagyong Neneng na naging low pressure area tapos lumakas na naman at naging bagyo ulit. Pero sa ngayon wala naman na po yung epekto dito sa ating bansa at inaasahan naman natin na tutumbukin naman yan ang bahagi ng China. Ito naman yung isa pang bagyo, nasa gilid lang po ng ating power line. Ang pagkilos po niyan ay pa-east-northeast at sumusunod po yan dun sa isa pang mas malakas sa bagyo, yung Typhoon Saudel. Ito po yung mataas ang chance ang maging super typhoon at may chance rin na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or hapon. And once na makapasok na po yan dito sa ating PAR, from Saudel na international name ay bibigyan po natin ito ng local name na Obet. Ngayon, paano ba yung pagkilos ng magiging bagyong Obet? Ito po yung latest track na inilabas ng Pag-asa. As of 11 a.m., nakikita nga natin na papasok itong bagyo bukas, araw po ng Lunes, dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero mananatili lang po yan dito sa northeastern boundary o halos dito po sa itaas na kanto ng ating PAR. At ito po hindi naman magtatagal, posible po na makalabas din yan ng ating PAR by Tuesday. Malayo po yan dito sa ating bansa. Wala po tayong nakikitang landfall activity dito po sa anumang bahagi ng Pilipinas. Yun nga lang, yung pong habagat o southwest monsoon, hahatakin o magkakaroon na naman po tayo ng enhanced habagat sa mga susunod na araw. Yan po yung patuloy nating paghandaan habang may oras pa po dahil yung pinakang peak o yung pong kasagsagan ng mga pag-ulan na dadalhin po nitong habagat na palalakasin nga ng bagyong Obet ay posible po nating maranasan by Wednesday, Thursday, Friday hanggang weekend. Ayon po yan sa Pag-asa. Pero depende pa po yan kung mapaagaman dahil po dito sa malakas na bagyong paparating, titingnan pa po natin yung magiging pagbabago. Pero ang pinakamataas po ang chance talaga ngayon ay yung mga pag-ulan na dadalhin po ng habagat this week at posibleng umabot pa hanggang sa weekend. At kapag lumakas nga ulit itong habagat, ang pinakamakakaranas ulit ng mga pag-ulan na dala po niyan ay ito pa rin Luzon at pati na rin ang western sections ng Visayas. Sa magiging lagay ng ating panahon bukas, Monday, August 24, 2026, makakaranas po ng paminsan-minsan mga pag-ulan o occasional rains dahil po sa habagat ang Batanes. Tapos dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, natitirang bahagi po ng Cagayan Valley, ganun din sa Calabarzon and Mindoro provinces, magiging maulap po ang kalangitan kaya medyo tumataas na naman ang tsansa na makaranas sa mga pag-ulan at thunderstorms. Tapos sa natitirang bahagi naman ng Luzon, inaasahan po natin bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan pero may tsansa rin po ng mga pag-ulan dahil affected pa rin kayo nitong habagat. Para naman sa Visayas at Mindanao, magiging mainit, maalinsangin po ang panahon pero nananatili po ang tsansa ng localized thunderstorms lalo na po yan kapag hapon or sa gabi. Yan po muna sa ngayon. Patuloy po tayo mag-monitor sa update tungkol dito sa mga bagyo sa paligid ng ating bansa at ganun din sa magiging weather condition sa mga susunod na araw lalo't ina-expect nga natin na magpapaulan na naman itong habagat. Ingat mga kapuso!